Naaalala ba ninyo mga kapatid yung dalawang barko ng China na nagkabanggaan, yung warship nila at saka yung coast guard nila? Diba nagkabanggaan yun kasi hinahabol nila yung barko natin eh. Iipitin sana nila, isa-sandwich sana nila. Kaso dahil magaling yung kapitan nung BRP Malvar, kung na nagkakamali, Malvar yung barko natin na yun, nagkabanggaan sila. Diba tahimik ang China noon mga tol. Wala silang sinasabi na may nasawi ganun. Pero makalipas ang isang taon mga tol, eto inamin na nila. Dalawa ang Coast Guard nila na nasawi mga kapatid dito sa nangyaring banggaan na to. Actually sinisingil pa nga nila tayo dyan eh. No? Tayo daw ang may kasalanan dahil daw sa pagmamaniobra natin eh. Biruin mo, tayo pa talaga may kasalanan mga tol. Lawak-lawak ng dagat, ba't sila nagbanggaan dyan? Anyway mga kapatid, bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps. At kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Panoorin natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. Matapos ang isang taon ng magbanggaan ng mga barko ng China dahil sa kakahabol sa barko ng Pilipinas kung saan mariing itinanggi ng China na mayroong nasawi sa kanilang Coast Guard kahapon, abay inamin na ito ng China. So dati tinatanggi nila, no? Tahimik sila about sa bagay na ganyan kasi kahihiyan nga naman yun mga tol, no? Dahil sa kagustuhan nilang habulin yung ating barko, ayun na napahamak tuloy yung mga Coast Guard nila. Paano ba naman nagbanggaan sila eh? Pero after a year mga tol, ayan na, inamin din nila. Nasawi sa kanilang Coast Guard kahapon, abay inamin na ito ng China at inilabas na ang pagkakakilanlan ng mga nasawing Coast Guard nito. Alamin na buong detalye mamaya. Doon lang tayo magfo-focus sa West Philippine Sea kasi may ibang balita pa rito about sa Saudi at saka sa Houthi. Hindi na lang natin pag-uusapan yan. Puntahan nyo na lang yung channel ni John Reps. Doon lang tayo sa West Philippine Sea issue. Sa loob ng isang buong taon ay nanahimik ang China matapos ang insidenteng banggaan ng isang barko ng China Coast Guard at sarili nitong Navy destroyer habang may tensyonadong labanan na may kita natin dito sa video mga tol, yung Coast Guard kumabig pa kanan habang yung warship naman nila is kumabig pa kaliwa. Nakikita natin yan mga tol at yung barko naman natin is nasa gitna. Kung nagkataon mga tol at mabagal-bagal yung barko natin, naipit tayo niyan sa gitna. Imagine mo mga tol, dalawang higanting barko ang iipitin ka sa gitna. Kumbaga isa kang nagdadrive ng Wigo tapos merong isang malaking truck sa magkabilang gilid mo. Talagang sandwich ka dyan mga tol. Diba? Baka sa atin, yung may napahama kung hindi magaling yung natin, kapitan natin dyan. Pero sa pangyayaring yan mga kapatid, tayo, Pilipinas pa ang pinapalabas na may kasalanan dyan ng China. Malungkot man isipin mga tol, pero yun ang kanilang inihahayag eh. Siyempre yan ay pinapalaga ng ating bansa. Paano natin magiging kasalanan yan? May video. Tiling tahimik ang mga opisyal na media ng estado, ngunit ang mga sekreto ay hindi nananatiling nakabaon magpakailanman. Sa isang napakalaking pagbaliktad, tahimik na kinumpirma ng China ang pagkamatay ng dalawang sarili nitong mga tauhan ng Coast Guard mula sa mapaminsalang insidente ng banggaan. Dalawa. At para maunawaan ito ay kailangan nating bumalik noong August 11, 2025 kung saan kumukulo ang tensyon malapit sa pinagtatalunang Scarborough Shoal habang ang Philippine Coast Guard kasi ay nagsasagawa ng mga operasyon ng pagpapatrolya abay isang grupo ng mga barkong Chino kabilang ang isang China Coast Guard vessel at People's Liberation Army Navy destroyer ang kumilos upang harangan at habulin ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Throwback muna tayo mga tol. Baka kasi yung iba ngayon pa lang na tuon ng atensyon sa mga nangyayari dito sa West Philippine Sea at hindi nila nabalitaan itong insidente na to last year, August 2025 mga kapatid, no? Exactly 1 year, August ngayon mga tol, August 11 yun. So bukas, August 11, 1 year anniversary na mga tol nitong pangyayaring ito. Ang kumilos upang harangan at habulin ang mga barko ng Philippine Coast Guard.
Biruin mo, BRP Malvar, mga tol, napakaliit na barko lang ng Pilipinas. No, sinusundan ng isang malaking gray ship ng China. Tapos sa kabilang banda naman, sa kabilang bahagi naman o sa kabilang side is nandoon naman yung isang higanting China Coast Guard naman. Warship. Ayun yung isa yung Coast Guard nila humahabol. Tapos nagwa-water cannon, ayun Sa gitna ng agresibong high-speed na maniobra, ang barko ng China Coast Guard ay hindi bumangga sa barkong Pilipino, kundi direktang bumangga ito sa unahan ng barkong pandigma ng Chinese Navy. Ayan o. Huli kasi sila masyado na may kita mo mga tol. May mga sakay doon mismo sa unahan ng China Coast Guard. Merong mga taong sakay yun dun sa unahan. Dahil sa ginagawa nilang mga dangerous maneuver mga tol, sila yung napahamak doon sa sarili nilang ginagawa. Kung babalikan natin, may kita mo may parang red na lumabas dun sa unahan, Ayun, kita mo? Kita mo? Sa unahan ng barko. Napakalaki ng pinsalang natamo ng Coast Guard vessel at tuluyang hindi na magamit at kinakailangang hilahin pabalik sa Hainan Island para sa malalaking pagkukumpuni. Pagkatapos mismo ng pangyayari, iniulat na mga opisyal ng paniniktik at seguridad ng Pilipinas na posibleng 3 tauhan ng China ang nasawi sa nangyaring banggaan ng kanilang mga barko. Pero talagang hindi ito inamin ng China at hindi rin ito naglabas ng mga balita kaugnay sa mga tauhan nitong nawala pagkatapos ng banggaan. Diba? Authoritarian country kasi sila mga tol. Lahat ng balita na inilalabas doon sa kanilang bansa, mga media, is kontrolado nila. Kaya kapag may naglalabas na balita dyan sa mga, halimbawa China Daily, mga Chinese state-owned media nila na against sa Pilipinas, diba katulad na lang halimbawa yung videong inilabas nila tungkol doon sa mga unggoy, diba sinasabi nila na wala silang kinalaman dyan, media gumawa niyan. Hindi malabo kasi sila may-ari nun Kontrolado ng China yan. Katulad na lang halimbawa nito, walang inilabas na balita tungkol doon kung meron bang mga nasawi ng mga China Coast Guard. Walang inilabas na balita tungkol doon mga tol kasi nga kontrolado nila. Pero after a year, inamin din naman nila. Sa mga balita, kaugnay sa mga tauhan nitong nawala pagkatapos ng banggaan. Noong panahong iyon, itinuturo pa nila ang Pilipinas at inakusahan ng mapanganib na mga maniobra habang itinatago ang nakakahiyang katotohanan ng isang banggaan sa pagitan ng mga barko nito. Ngunit kahapon, abay inamin na ng Ministry of Veterans Affairs ng China ang opisyal nitong online memorial database na nagbibigay pugay sa mga individual na kinikilala bilang mga martir ng estado. Oh, martir. Nakabaon sa loob ng mga update na iyon ang 2 pangalan na nakakuha ng atensyon ng mga pandaigdigang analyst ng depensa at mga detective ng social media. Ayon sa kanila mga opisyal na citation ng gobyerno, parehong namatay ang 2 lalaki sa isang misyon sa pangangalaga ng karapatang maritima. Inilarawan ng record ni Ching ang kanyang pagkamatay bilang trahedya at gabayanihan habang ang partikular na citation ni Ye ay nagtatala na namatay siya sa isang frontline operation sa South China Sea. Ito ang unang opisyal at pampublikong pagkilala ng China sa mga nasawi na nagresulta mula sa kani-kanilang banggaan noong August 2025. Pagkatapos ng 1 taon ng mahigpit na censorship, pagtatangkang linisin ng mga feed ng social media at pagpapanggap na hindi nangyari ang banggaan, sa wakas ay napilitan ang digital paper trail na umamin. Pinatunay. Pero hindi nila sinabi yung actual na kaganapan kung saan nasawi mga tol,
bahala na yung mga social media investigator ang gumawa nun. At yun na nga, naimbestigahan. Yan ito na ang agresibong mga taktika ng gray zone kung saan ang mga malalaking barko ay naglalaro ng mapanganib na laro tulad ng pusa at daga ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Kung ang dalawang militar ng Pilipinas ay nasugatan sa kamay at ulo, ang dalawang Coast Guard naman ng China abay tuluyan ng kinuha ni Lord. Sa kabila niyan, abay 5 kabaong naman ang Okay mga kapatid, alam na natin yung tungkol dun sa balitang yan na ikinalat sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Doon muna tayo sa nangyari nga last year, August 11 mga tol. Ano ang inyong masasabi tungkol dyan mga kapatid, no? Pwede kayo magbigay ng komento ninyo sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.